Hi, Dr. Ellie. Oh, hi, Alan. What can I do for you? Ask ko lang kasi, di ba gusto ko nga sana sumama sa expedition nyo? Oo nga pala. Gusto mo ba talagang sumama? Oo, gusto ko. Madali lang naman mag-join sa amin. Isa lang ang requirements. Kailangan mo lang mag-slide mula sa ulo ng Diplodocus pababa sa buntot niya. Ba, kayang-kaya ko yan. Teka. Dr. Ele, parang di ko kaya. Parang masakit yata pag nagpadulas dito. Kaya mo yan, Alan! Go! Aray ko! And here's the toy that we're going to review for today. This is the heavy. Bigat siya. Mabigat. Jurassic World Legacy Collection. Diplodocus. Another sauropod for our collection. Malaki na naman. And as you can see here, yung kanyang packaging sa harap, may bangas na dyan. Okay lang yan, di naman tayo box collector. And sa likod, another picture ni Diplodocus, pero pa-portrait naman siya, patayo. On the side, Jurassic World logo and yung mga poses na pwede natin gawin kay Diplodocus. On the other side, Diplodocus name and yung mga articulation naman ni Diplodocus. And on top, Jurassic World logo and Diplodocus name and size naman ni Diplodocus. And at the bottom, instructions lang ng pag-assemble natin kay Diplodocus and barcodes and stuff. And pag na-unbox natin siya, nandito lahat yung mga parts niya na naka-plastic pa. Yan, supot muna natin bawat isa. Yan. Okay. So, saan tayo mag-start dito? Start muna tayo dito sa may pinaka-tail niya. Kabit muna natin. Okay, so itong parang may circle, half circle siya dyan. Yan yung sa tail part niya. So, yan yung connect natin dito. Yun. Snap. Kailangan marinig niya yung snap na yun. Then after this is itong part naman na to. Mas mahaba. Ko-connect din dyan sa part na yan. Okay. Yun. Okay. Then lastly, yung pinakadulo ng tail niya. Ganun din. Yung pagkabit natin dyan. And for this one, parang walang snap. Hindi siya nag-snap perfectly. I think dapat pa ganyan yan eh. Pero ang bilis niya matanggal. Parang hindi ko makapit yung pinaka-peg niya doon. Wala eh, sagad na siya. Tapos, ayun nga, parang hindi siya ganun yung kapit niya. Anyway, ang haba ng buntot niya. Dito naman tayo sa neck niya. Neck part. Natin to. Yun. Dapat ganun eh. Nag-snap. Pinaka-head niya. Yan. Ang haba kasi. Yun. At least to nag-snap din. Wala eh. Ayaw talaga mag-snap eh. Yun. Hindi eh. Baka wrong side lang yung nakakabit natin. Susundan natin eh. Ayan o. Pero tingnan nyo guys, ang luwag. Ayan o, tingnan nyo. Sobrang luwag nitong part na to. As in, ayan. Ganun siya ka-loose. Doon sa may mga kapinaan ng Diplodocus nila, do you have the same issues? Tulad nung sa akin right now. Kasi sa akin ayaw talaga. Ayan o. Natatanggal. As in, super luwag. Anyway, let's move forward muna by looking yung details. Ayan yung overall look niya. Siyempre, hindi na naman siya kasya sa ating screen. Sobrang laki niya eh. Ayan oh. Yan, ganyan siya kalawak. Yan. See, yun yung dulo ng buntot. Sobrang laki sa table natin. Hindi na siya magkasya. Anyway, let's check muna yung pinaka closer details niya. Tulad sa face niya. Yan. Ganda. Gusto ko yung face niya. Kakaiba. Although parang pareho silang may mga markings ng Titanosaurus natin. And again, yung texture niya. Ang ganda. May mga spikes pa siya dyan. Cool. Yung mga veins sa ilalim. Kitang-kita. Ganda. And then, may mga ano siya. May tawag sila dyan eh. Yung parang mga freckles nila sa skin. Parang more on reptile skin na talaga. Kasi ang ganda Yan. Tapos may mga overall markings siya. Although yung legs niya, again, walang color dito sa nails.
Kahit isang color, walang nail polish. Pero, may mga dry brush siya dito. Napapansin nyo parang may mga brown pa siya dyan. Which is cool. Ang ganda ng texture niya. Okay, ito pa sa ibabaw niya. Ganyan. Of course, walang spike dito. Hanggang dito sa kanyang tail, tutuloy yung kanyang spike. And sa dulo ng tail niya, color brown. And again, yung tail natin, ayun no, bilis matanggal. Para sa articulation niya, dito sa mouth niya, of course, na-open yan. 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 Okay, yan yung loob ng mouth. Ganda. Naka-paint naman yung mga ngipin niya. So, para mas galit si Diplodocus dito. And of course, yung head niya may up, down, and left, right. Tapos naro-rotate yan. Next, articulation niya is dito na sa kanyang middle part ng neck, which is yung connection natin dyan. Naro-rotate lang yan ng ganyan. And then next is dito na sa connection naman natin sa neck niya through his body na meron siyang up, ganyan, and down na ganyan. Oh, ganda. Sobrang down. Sobrang baba nung sa neck part niya. Ang ganda. Cool. Hanggang saan yung sagad nito? Check ko lang ako. Oh, pwede pang masagad hanggang baba. Hanggang ganyan yung pinakasagad nung neck part niya. Which is cool. And then yung taas, ang ganda. Yung mga malawak malawak yung articulation niya dito sa neck niya. Wala nang swivel left and right, although itong part na to, pwedeng ma-rotate yan, buo na yan. Sa front legs niya, forward ng ganyan, backward ng ganyan. Wala nang open front legs, ganun din sa kabila. Dito sa back legs niya, may back kick siya na ganyan, front kick na ganyan. Ganun lang din, same sa front legs. Back and forth lang yung kanyang pinaka-legs dyan. Mapapansin nyo dito guys, may sarili na siyang position. Parang ganun. Kasi pag ito, nilagay natin dyan, so parang medyo naka-slant or nakaangat ng konti. So kung gusto nyo naka-flat lahat, hanggang ganyan yung pinaka-position niya. Yung dalawa is naka-outward yung position ng legs, and then dito naman sa right side niya is naka-inwards naman. Parang ganun. Pag dinisplay nyo siya, kung gusto nyo lang naman naka-flat, although pwede pa rin naman siyang articulate yung mga legs niya dyan. Next, articulation natin, na-connect lang din natin. Meron siyang up na ganyan and down na ganyan. And of course, naro-rotate yan isang buo. May swivel siya, left and right. Ganyan. Next, articulation natin is dito na sa connection natin sa middle ng tail niya, na naro-rotate lang ng ganyan. Last articulation niya is supposed to be itong sa dulo nga ng tail niya na yun nga, may issue yun sa atin. Yan. So, nagpa-pop off siya, loose siya, mabilis siya matanggal. Technically, pwede mo lang naman yan iikot ng ganyan. Pero itong sa atin, kahit anong gawin ko, natatanggal siya. Now, para sa height ng Diplodocus natin, ang height niya, simula sa floor hanggang sa pinaka-tip ng neck niya, 21.5 inches. Yan o, ganun siya kalaki. 21.5 inches, and yung haba naman niya, babalang natin itong neck niya para mas straight natin siya. Grabe, ang haba ay dulo nung mouth niya. 56 inches, guys. 56. Almost 5 feet siya. Sobrang haba. Grabe. Now, ang maganda niyan, i-compare natin siya sa iba pa nating sauropods. Siyempre, hindi natin mapagkakasya lahat, pero let's check muna. Ang ating Apatosaurus from the same line, Legacy, mas matangkad si Diplodocus, and mas mahaba. Si Apatosaurus kasi hindi naangat yung head niya hanggang ganyan lang talaga siya. Next, let's compare it. Isa sa mga mahaba din, ang ating Titanosaurus. Of course, lamang si Titanosaurus. Lamang na lamang si Titanosaurus. Ang laki ni Titanosaurus. Yung buntot, ayan, no? Next, we have here ang ating Dreadnoughtus. Grabe. And mas matangkad yung ating Dreadnoughtus. Ayan. Kita nyo namang yung size na yan. Grabe yung size na yan. And lastly, sa ating sauropods, yung aking favorite na si Brachy. Mas mahaba si Diplodocus compared kay Brachiosaurus. Pero, mas matangkad si Brachiosaurus. Hanggang dyan lang yung tail ni Brachy. Mas mahaba pa yung kay Diplo. And of course, compare pa natin siya sa iba pa nating dinosaur figures tulad ng ating Hammond Collection T-Rex. Here, our Hammond Collection Triceratops, our Hammond Collection Stegosaurus, and our human figure na Hammond Collection Dr. Ellie Sattler. Grabe, laki. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this Jurassic World Legacy Collection na Diplodocus, ang price range niya is around 5,000 pesos up to 8,000 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng Diplodocus nyo.
there you have it now, guys. Ito na ang ating Jurassic World Legacy Collection. Diplodocus! What do you think of these sauropods from the Jurassic franchise? Did they go for you or no for you? Whatever it is, please comment it down below. But for me, well, kumuha talaga ako ng Diplodocus na to kasi may mga collection ako ng mga sauropods na mga dinosaurs. Which is, ito yun. Yan, no? Kami nila. O, yan. Yung mga yan. Well, even before talaga, fan naman talaga ako ng mga long neck na mga dinosaur. Kasi for me, parang napaka-unique talaga nung tsura nila and malalaki talaga sila. And yun nga, since malaki itong dinosaur natin dito ngayon, meron ka agad talaga siyang wow factor pag dinisplay na natin siya. Although, pagdating sa pinaka-main figure natin dito, Diplodocus, the overall design, yung texture ng skin niya, even yung head niya, isa siya sa may pinakamagandang head ngayon sa collection ko. Ang ganda nung pagkaka-execute nila dyan sa head niya. Napaka-unique. Yun nga lang, ang pinakamalaking downside talaga for me is itong tail niya. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganito ang quality nung tail nung nakuha natin. As in talagang wala, nagpa-pop off or natatanggal, mabilis matanggal. I don't know kung anong exact term dapat dito. Pero wala, natatanggal siya. Imagine na, magalaw ba lang ng konti. Yun, tatanggal. Of course, this is a legacy line. So, hindi ako gaano nag-expect ng mga articulation dito. Expected ko na yon na may mga single post lang na pwedeng magawa, especially pagdating sa legs niya. Kasi legacy collection lang naman siya. Hindi naman siya Hammond collection. But overall, at least, masaya ako at nadagdagan ng sauropod sa collection ko.